Sa datos ng WHO o ng World Health Organization, isa ang measles sa mga nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga bata. Sa kabila yan ng bakunang madali namang makuha sa mga barangay at sa mga ospital. Bukod dito, may iba pang paraan para makaiwas sa tigdas. Alamin sa report ni Tina Panganiban Perez. Dahil sa measles outbreak sa ilang rehiyon sa bansa, kusa ng pinababakunahan ng mga magulang ang kanilang mga anak. Madaling maikalat ang measles o tikdas dahil ito ay isang respiratory disease o naikakalat sa pag-ubo. Ayon sa Department of Health, ang mga unang sintomas ng sakit ay mapulang mata, sipon at ubo na may lagnat na maaaring umabot ng 40 degrees Celsius. Minsan tumitirik pa ang mata at nagkukumbulsyon ang pasyente. Kapag 2 hanggang 4 na araw na, saka lalabas ang pantal na nagsisimula sa may tenga at kakalat sa mukha, pababa sa leeg at saka sa iba pang bahagi ng katawan. Sasabayan ito ng pagbaba ng lagnat. Kahit sino, kahit ano pa ang edad, pwedeng magkatikdas kung hindi nabakunahan. Pwede naman daw alagaan ng pasyente sa bahay. Basta't ang mag-aalaga sa kanya ay laging maghuhugas ng kamay. Dapat malinis din daw ang pasyente. Liliguin mo siya everyday. Okay? Nandun pa rin yung personal hygiene na dapat. Painumin ng maraming fluids ang pasyente at kahit wala siyang gana, siguruhin pakakainin pa rin siya ng soft diet na masustansya. Yung gusto niyang pagkain na masustansya na madali naman niyang makain. Oo. Kasi kung anong nakikita mo sa balat, yun ang nandoon sa loob ng alangala, sa loob ng bituka. So, pati sa mata, di ba? Kung paiinumin ng gamot, paracetamol lang daw ang pwede. Huwag painumin ng kulantro na nakagawian ng ilan. Hindi nyo alam, pinapainom nyo siya ng parang asido. Okay? So nasusunog yun yung daanan ng pagkain o nung lalamunan po. Di rin daw nakakatulong kung babalutin ng pasyente ng kumot o damit. Yung iba gustong binabalot kasi pag nahanginan daw, parang lumulubog daw yung tigdas. Hindi po totoo yun. Pero may ilang nagkakasakit na dapat dalhin sa ospital. Importante po na ang mga bata pong wala pang 9 na buwan na nagkakatigdas o kaya mga malnourished na madala ho sa ospital. Kasama na yung mga bata na nahirapang huminga sapagkat sila'y maaaring may bronchopneumonia na kadalasang dahilan ng pagkamatay na isang bata may tigdas. Maliban sa bronchopneumonia, maaaring komplikasyon din ng tikdas ang encephalitis, pagdurumi, pagkakaroon ng luga at pagkabulag. Para di na umabot sa ganito, mahigpit na bilin ng Department of Health, magpabakuna. Ang pagpapabakuna naman sa isang batang 9 hanggang 11 buwang gulang ay routine immunization. Bakuna ang kailangan para makaiwas sa tigdas, sapagkat ang tigdas ay isang nakakahawang sakit at karaniwan mga batang wala pang 5 taon ang nagkakasakit po nito. Bakit nyo isusugal yon? Unang-una, libre yung bakuna. Malaking tulong din kung malakas ang pangangatawan. Siguruhin makakatulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Mag-ehersisyo, kumain ng balanced diet na may gulay at prutas. Ang mga sanggol, i-breastfeed. Bigyan din ng vitamin A na magpapalakas ng resistensya sa tikdas. Laging magsabon ng kamay. Umiwas sa mga matataong lugar. At kung inuubo, takpan ang bibig ng panyo. Laging panyo, hindi kamay. Kasi pag kamay, nandyan din yung mikrobyo na pwede mo rin isalin sa ibang tao. May kasabihang an ounce of prevention is worth a pound of cure. Ang sandaling sakit na mararamdaman ng ating mga anak sa pagturok ng bakuna, maliit na kapalit sa habang buhay niyang proteksyon sa tikdas. Tina Panganiban Perez, GMA News.